Be! Jay, saan to papa ang target? Totoo ba to, Jay? Tunay yan. In here. Binubuksan ko nga eh, kaya lang, encrypted and filed. Sige, Maplan. Iwan na lang namin yan dito. Pero once na mabuksan mo, sabihin mo kagad, ha? Pag nayari natin yan, big time na tayo. Buhay na tayo hanggat sa retirement natin. Bro, di ka ba nakukonsensya? Pagkakakitaan natin saan to papa? Lang yan naman, bade, oh. 10 taon na tayong magkakilala, ngayon mo pa ako sasabihin ng ganyan. Pasensya na po. Walang personalan. Trabaho lang. Viva Il Papa. Alright! Kaya? Oops, thank you, ah. Kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita mate-take home? Sige na, sige na. O eto. Bahawak naman. O sige. Wow, uwi na kita! Sige na, halika na! Sige na! Tara na! O eto na! Pag lumakad ka, ikaw'y nakakatugso. Nakakabaliw ang bewang mo. Ako'y nandiyadyahing lumapit sa'yo. Masyadong taas ang maporma mo. Ang labi. Kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na, sige na. Hoy, pahipo naman. Pahawak na rin. Kita. Kailangan ko ang iyong labi. Kailangan ko ang iyong sige na, sige na. Halika na. Oh, kailangan ko ang iyong labi. Kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita mayuwi? Sige na, sige na. Ow!
Nato Badenas Jr., pare. Chris Marcelo. Kaya na pa kayo dito? Medyo. Pero okay lang, wala pa naman trainer natin. Oo, medyo malayo kasi pinanggalingan ko eh. Sino ba trainer natin? Hindi mo alam? Pare, si Major Miguel Sagala lang naman ang trainer natin. Hindi mo kilala si Major Sagala? Kasi dito ka pa galing. Cotabato. Kaya naman pala. Bro, si Major Sagala, ang pinaka-terror sa mga SWAT trainers natin. Pare, siya may pinakamataas na dropout rate. May balita pa nga may namatay na sa training niya eh. At, yung mga nagsasabi, Iniihaw niya ang mga mata ng mga trainees na nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya. pare, sorry si Jason nga pala, partner ko sa Maynila yan. Chris Marcelo. Huwag mo nga palang paniniwalaan itong si Bade. Hindi reliable source yan. Anak lang ng general yan, kaya nakapasok dito. Oy Jay, tumigil ka ha. Baka mapikon na ako. De, pero yan si Jason, okay yan. Loves ko yan. Partner ko yan eh. Aris! Ako si Major Sagala. You may have heard of me, but then again, maybe some of you have not. Hindi ko iniihaw ang mga mata ng mga trainees na pinag-iinitan ko dahil kinakain ko ito ng ilaw! Hindi rin ako umihawak ng record ng pinakamaraming trainees na bumagsak dahil hindi pa tapos ang training, wala na sila! At wala pang namamatay na trainee on my watch. Yes, wala pa. Dahil wala na sila sa puder ko bago sila mamatay. Nandito kayo para sa Special Weapons and Tactics Training. SWAT Training. Wala akong pakialam kung sino mang Herodes ang nag-endorso sa inyo rito. Wala rin akong pakialam kung kayo na ang pinakamagaling na pulis na kung saang impyerno nang galing. At wala rin akong pakialam kung ano man ang nalalaman ninyo. Dito! Ako ang masusunod! Is that clear? Sir! Yes, sir! I can't hear you! Is that clear? Sir! Yes, sir! That's better! The first exercise is a test of your physical strength, your endurance, and most importantly, your dedication to the welfare of your fellow officers. Sa bawat palakpak ko, itataas nyo ang inyong mga katawan. Sa susunod na palakpak ko, ibababa nyo ang mga ito. Sa bawat trainee na susuko, madadagdagan ng 30 minutos ang ehersisyong ito. Ang pinakahuling trainee na matatapos, magkakaroon ng pabuya mula sa akin. Man movement! Galing. Oh, maaga akong uwi. Palitan mo yung punda ng kama natin, ha? Lagyan mo ng pulbo. Sige. I love you too. Tandaan ninyo, ang pagsali sa isang SWAT unit ay hindi parang isang trabaho lamang o propesyon. Kailangan handa kayong pumatay at handa rin kayong mamatay. Balik! Move out! At dahil kayong dalawa lang ang nakatagal, kayo lang bibigyan ko ng pass sa buwan na ito.
Dim, baka gusto mo, arborin na lang yung Pasko. Salamat na lang. Baka akong pagalitan ni Major pag kinuha ko yan. Bade, gusto mo, arborin na lang yung Pasko? Di, okay lang bro. Meron na awan yan eh. Paano ko nakakuha? Hanap ng retired general yan eh. Kahit sa expand transfer, kaya niya ipasok dito. Uy, hindi naman. Ikaw parang si Simon ginagamit ko tatay ko. Hey, everybody out! I want single formation facing east in 10, 9, 8, 7, 6, 5. I hope you don't mind, gentlemen, but I have taken the liberty of taking your service firearms. Disassemble them for this exercise. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng tao sa hayop? Pain! Sakit! Or more specifically, ang kakayahan natin magtiis ng sakit kung kinakailangan. Katulad nitong si Cabrera, masakit ang kanyang mga mata, pero titisin niya ito dahil alam niya, uupakan ko siya kapag gumalaw siya sa formation na ito. Am I right, Cabrera? Yes, sir! Kaya-kaya ng mga hayop ito. Kung lalagyan ko ng sabon ng mata ng isang aso, kaya-kaya niya itong tiisin, huwag gumalaw o huwag pumikit? Of course not! Yan ang pagkakaiba natin sa mga hayop. Yan ang nagpapatunay, Marcelo, na ikaw ay isang tao. Hindi nyo alam kung kailan darating ang enkwentro. Maaring naliligo kayo, nagsusubilyo, tumatae, o kaya natutulog. Dapat lagi kayong handa sa aksyon. Kahit anong mangyari, wherever you are, whatever you are doing. Marcelo, Ramos, here are your firearms. The objective of this exercise is to assemble your firearms as fast as you can, and then shoot the fruit. You may begin right now. Those of you at the back, when you finish assembling your firearms, go forward and shoot. Hindi uso ang mga pulis na malalaki ang tiyan dito. Kailangan physically fit kayo. Matatag, may resistensya. Pag wala kayong sapat na lakas, ang mga kasamahan ninyo ang mahihirapan. Hindi pangkaraniwang trabaho ang humarap sa bala. At hindi rin biro ang magpaputok ng baril sa kapwa mong tao. Hindi ko lang malaman hanggang ngayon ay kung ano ang mas mahirap sa trabaho. Dahil ang buhay nyo ay nakasalalay sa inyong mga kasamahan, dapat mahigit pa sa magkakasama sa trabaho ang inyong relasyon. Dapat para kayong mga magkakapatid. At ang magkakapatid, nagsasaluhan, nagtutulungan, nagtatakipan kung kailangan. At higit sa lahat, ang mga magkakapatid may tiwala sa bawat isa. Hello, sir. Good evening, Major. Good evening, sir. Kamusta na kayo? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, sir. What can I do for you, sir? I called regarding the officer I sent to your training, Cristobal Marcelo. Kamusta na siya? Marcelo, sir. He's okay. He's very good. Probably one of the best I've trained, sir. Oh, I see. Alam mo ba kung lalabas siya ng kampo tonight? It
is a weekend. Yes sir. Pupunta siya ng bayan mamaya. Ako nagbigay sa kanya ng pass. That's great, Major. Thank you. Sir. Sandali, sir. I hope you don't mind. Bakit niyo tinatanong sa akin ang tungkol kay Marcelo, sir? Well, he ruffled the feathers of some very powerful birds. Don't worry about it. It doesn't concern you. As a matter of fact, you won't have to worry about him again after tonight. Thanks again. Good night. Naka-assign ako nun sa airport. May tip kami na may big timers na umorder ng heroin from abroad Excuse me, miss. Inspection lang. at doon ipapasok. May nakapatip kasi may dala ka daw kontrabando. O, ayan. Sige, tingnan niyo. Tingnan niyo. Wala sa bagahe ng sospek. Pinaghubad, wala. Pati bra, pinatanggal. Wala pa rin. Talo kami. Akala namin sablay yung informant. Tapos, nung hubad-hubad na yung babae, Miss Tuwad. Biruin nyo. Ginawang pasador yung heroin. Eh, ano to? Kaya pala hindi naamoy ng aso. Kung ako naman yung aso, di ko amuyin yun, no? Baliktad tayo. Kung ako yung aso, yun ang una kong aamuyin. Ayun. Kinausap ko yung babae. Tapos inamin niya sa akin kung sino nga yung nagpadala sa kanya ng heroin. Medyo bigatin eh. Mga lokal na politiko. Kaya sinabi sa akin ng boss ko na mag-training muna ako dito. Para magpalamig. Bro, may pamilya ka ba sa Cotabato? Meron. Asawa ko. Nanay ko. Ako rin eh. Asawa ko. Anak ko. Mami. Si dad. Excuse lang. Kung manapansin ninyo, talagang hikain yun. Iyakin pa. Ikaw pare. Ba't ka nandito? Huwag mo akong tawagin pare. Hindi ko inaanak ang anak mo. Nag-SWAT training ako dahil mas mabilis ma-promote. Matanong nga kita. Hindi ka ba sinuhulan ng politikong nahuli mo? Sinuhulan pero hindi ko tinanggap. Bakit? Tinatanong pa ba yun? Kung kayang mag-import ng heroin, yung nahuli mo, kaya din magbigay ng malaki yun. May pamilya ka, hindi mo ba naisip magagamit mo yung pera para sa pamilya mo? Hindi man pera ang dahilan kung ba't ako nagpulis eh. Kagaguhan. Nagpulis ako dahil malaki ang kurakot dito. Aminin mo man o hindi, yun din ang dahilan mo. Marami pa ring malinis na pulis. Malinis ang kuko, oo. Pero malinis ang konsensya, wala na. Alam mo, magpakabait ka man ngayon, kakainin ka rin ng sistema. Di ka marunong makisama. Papag-initan ka hanggat sa lumubog ka. Totoo yung kasabihan na ang mga magagandang kamatis, paghaluan ng mga bulok na kamatis, nabubulok din. Malinis ang konsensya ko. Sa ngayon, oo. Pero hanggang kailan? Walang nabubuhay na matino sa sweldo natin, kaya huwag kang magmamalinis. Tandaan mo, darating at darating ang panahon na gagamitin mo ang posisyon mo para sa sarili mong kapakanan. Ano yan? Experience mo ba? Gago ka, ah. Galit ka ba sa akin dahil mali ang katwiran ko o dahil nakita mo ang sarili mo sa akin dati? Alis na ba tayo? Ba't nag-order pa ako ng isang beer ah? Ano? Sakaran pa tayo, boys! Ano? Hindi, ako lang alis. Ano namang ginawa mo? Ikaw ba si Chris? Ako nga. Bilis sa akin. Pahirapan muna kita bago tayo libig. Abang mo rin, Chong, ha? 10 na nga, laban sa isa, may dala ka pa. Eh, kung gawin na lang kaya nating logis ang labanan. Ikaw kaya unahin ko na. Eh kung gawin ko kayong lahat mga manananggal, ibaba nyo yung mga laruan ninyo.
Baba! Sipahin nyo papunta rito. Good. Ngayon, 4. Laban sa 10. Pwede na. Masaya to ah. Aray ko. Ang dami kong tama. Pasalamat ka nga, hindi nabasag yung uhugin mong ilong. Oy, Jay. Ang kapal rin ng mukha mo, no? Nakita mo ang laki-laki nung nakaharap ko, eh. Maliit ka mo. Lumalaki lang dahil yuko ka ng yuko. Siya nga pala, pare. Hindi nga kita kumpare. At isa pa, huwag kang magpapasalamat sa akin. Ginawa ko lang yon dahil naghahanap lang talaga ako ng gulo. Nakakain na ba kayo ng nilagang palaka? Alam niyo yung mga palakang yan, pag nilublob nyo sa kumukulong tubig, tatalon niyang papalabas. Eh, syempre, di ba? Pero pag nilagay nyo sa malamig na tubig, tapos itinapat nyo sa apoy, nilalagyan, hindi naalis yan hanggang kumulo ang tubig. Gagong palaka talaga, no? Sa serbisyo, ganun din. Nag-uumpisa sa maliit na pabor, parbor sa kaso na to. Balato na lang sa suspect na to. Regalo rito, regalo ron. Hindi mo namamalayan. Kumukulo na pala yung tubig. Gagong palaka ka na pala. Selo, wala ka ng problema. Maayos na ang mga pamilya mo. Paano niyo ginawa yun, sir? May kamandag pa rin ang gagong palakang to. Kakain ba tayo ng palaka? Alis! Dahil lang ako nakakita ng mga babaeng pagkabagal-bagal kumain! Mga lecheng panis kayo! Saddam Hussein at Osama Bin Laden naghihintay na sa labas! Labas! Yan naman, oh. Come on, move it. Tumpa ako, eh. Tama ba to? Ano gandang pre? Baka marinig ka ni Major. Eh kung ireklamo ko kaya to? Snabe! Saan ka magre-reklamo? Kahit mga top brass, takot kay Major. Lousy! Move! Pare, pagsabi sa akin, trigger man doon ng mga bossing. Pag merong mission critical, sa kanya binibigay. Alam mission impossible ang dating. Go! Kaya ang maraming may utang na loob sa kanya. Eh bakit nandito pa to? Dapat big time na to. Eh kung ireklamo ko kaya to sa investigador. Lecheng panis ka! May kalaban! Kailangan shoot to kill! Kailangan sumasabog ang utak! Kamay lang ang tinamaan mo! Pang-autograph lang niya, hindi niya magagamit! Ganito! Move! Ramos, bakit mo namang kinapon si Bin Laden? Sir, sabi niyo, headshot, sir! Go! Aris! Tomorrow is combat simulation training. Sa mga hindi nakakalam, paintball fight. I've assigned Marcelo and Ramos to be the team leader of Black and White Squad. Here are your members. Study the battlefield. Study your weapons. Create your own strategies. You have all afternoon to do that. Let the games
Begin! Sinabutahin mo ang gamit namin. Demanda mo ako kung gusto mo. Ramos! Marcelo! Solitary detention for 1 week! Ano ba? Dali! Tao mo ako! Dali! Diba solitary detention to? Bakit dalawa tayo dito? Hoy, mga ulol! Tigisa dapat kami ng kulungan! Alam ko na. Sa kakatipid ng gobyerno, ayun, dala-dalawang preso sa isang kulungan. Yossi, kailangan ko ng Yossi. Quit na ako mag-yosi. Simula nung nalaman kung buntis si Mrs. Buntis ang misis mo. Congrats. Salamat. Ikaw? May mihis ka? Wala, binata ako. Wala sa plano ko mag-asawa. Sinabi ko rin yan noon na hindi ako mag-aasawa. Kasi nga makaka-istorbo sa pagiging pulis ko eh. Nakilala ko si Melody. Ayun. Nasira lahat ng plano ko. Maganda siya? Maganda. Pina-warningan kita, ha? Huwag mong pakikilala sa akin to, kundi mapependeo ka. Ulul. Pati pagkain, pang isa. Oo nga. Akin na to. Anong gagawin natin dyan? Magnonobena. Ba? Mukhang marami tayong babasahin habang nandito tayo. Carry on. Have a seat, Major. Thank you, sir. Ano itong nabalitaan ko na pinagsama mo daw ang dalawang trainees sa iisang detention cell? Still part of the training, sir. Nakitaan ko ng potensyal yung dalawa, kaya I decided to isolate them from the rest. Para walang distraction, sir. Sila rin ba ang mga trainees na tinulungan mo the other night? Yes, sir. I've done a background check on both of them. Si Officer Marcelo, lila sama. Eyewitness siya kung paano pinatay ng mga militar ang kanyang ama dahil napagkamalang rebelde. Mataas ang ideology niya. Kinaiinisan siya sa Cotabato dahil hindi siya kurap.
I've never seen such raw talent before. Kabaliktaran niya si Jason Ramos. Buhay pa ang mga magulang, may mga kapatid na profesional lahat. Pero dahil siya ang black sheep ng pamilya, halos taunan na silang magkita. Kumukotong siya, pero I believe there's still hope for him. Oh, sa'yo na yan. Magagamit mo yan. Kapalit ng asawa mo. Ikaw talaga. Remind you of someone, Major? Swerte na tayo, sir, kapag may napadpad na isang talented trainee sa poder natin. Dalawa ito, sir. Hindi natin dapat palagpasin ang pagkakataon. Okay, I will trust your judgment on this, Major. Just keep me updated, okay? Yes, sir. That's all. Thank you, sir. Siya nga pala, birthday nga pala ng pamangkin mo sa linggo. Kaya't mo agpasyar jay balay, Miss Nanangan. Padasig, Manong. Regards lang king Manang king amin eh. Agang pamasko naman ito. Ito galing kay Major? Kanino pa nga ba? O tingnan mo, ilang minuto na lang magiging inihaw na tayo. 2 minutes. Iba lang ginawang trip para magandang numero. Kung gusto mo, hintayin na lang natin mag 1 minute bago natin i-diffuse. Sige, tata. Ito, pwede na to. Oo, kaysa naman sa kulagot. Tata. Merry Christmas! Yeah. Congratulations, boys. Sir! Happy graduation, boys. Pag-isipan niyo na ba kung saan kayo magpapa-assign? Kasalukuyang may hostage-taking incident sa isang bus kung saan pinasok ito ng mga masasamang loob. Nagkaroon ng maikling palitan ng putok matapos manlaban ng mga sospek. Agad na sa kote ang mga hostage taker ng mga kagawad ng SWAT. Wala namang nasugatan sa mga hostage. Isang sospek ang agad napatay sa insidente. Operatives of the Special Weapons and Tactics or SWAT raided this compound in Bukawi, Bulacan 3 a.m. this morning. The raid was based on reports that this house is being used as a cocaine laboratory. After the operation, operatives were able to seize different drug paraphernalia. According to authorities, around 500,000 peso worth of cocaine is produced here every day. This morning, PNP Chief Superintendent Santos presented the suspects. They were identified as Hu Yao Ping, Cheng Chi-go, and Lau Kangkung, all Chinese nationals. Also arrested were 7 Filipinos who were allegedly working for them. We would like to commend the members of our Special Weapons and Tactics for this successful operation. For the biggest drug bust this year. Boys! Para kay SPO1 Jason Ramos! Ay! PO3 lang pala. Okay lang. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Ayop ka pare. Nakadali ka na naman. Siguro isa pang ginto, tataas pa lalo posisyon mo. Bagal nga eh.
Sa dami ng natimbog ko, dapat major colonel na ako ngayon. O naman kasi pare, ang galing-galing mo masyado eh. Ayaw ka tulit ang galing ng mga bossing natin sa field. George! Congratulations, Jason. Sir, thank you. Salamat, sir. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Ikaw ang nanghuli kaming humaharap sa camera. Sir, excuse me lang po. Sige. Nagpapasalamat pala si Madam sa cooperation mo sa Bulacan Bash, Jason. Pero sir, hindi kaya magsumbong yung mga inchik na yun. Baka mamaya mag-backfire to. Let me worry about that. Kailangan ng sakripisyo lang for the press and the public. Malas lang nila. Sila ang pinaka-logical choice. Importante yung ginawa mo para sa amin. May nakakalam na ba sa team mo? Wala pa, sir. That's good. Siya nga pala. Kailangan ng additional security para sa Papa. Gusto mo? Yun na lang, sir. Si Badenas, baka pwede. Kasi religyoso pamilya niyan. Matuwa pag doon sumasay. Consider it done. In other news, the Philippine peso continues to weaken against the dollar, raising fear among Filipinos as new that prices of basic commodities will rise in the midst of the... Bro, alam mo, dahil nakatimbog ka na naman, may regalo ako sa'yo, pare. Teka, ano naman yan? Ayun, oh. Ayop ka. Nandito ka. Gusto ka na, pare? Hindi mo pa rin ako kumpare. Okay, yung lahat makinig. Ito, si Cristobal Marcelo, Pulis Cotabato. Wala kayong makikilalang mas astig na pulis dyan. Maliban na lang sa akin. At sa akin. Siya ang pinakabagong miyembro ng ating SWAT unit. Kaya let's give him a warm Manila PNP welcome. Brother! Kapay! Kapay! Ako ay nakita at wala kasama. Di ko makita ang ating pag-asa. Ang himig natin ang inyong awitin upang tayo'y magsama-sama. Naantok na to si Bade ah. Iyakin pa ba to? Wala, hindi na magagamot. Tsaka pala, ang maging anak mo, lalaki mo ba? Lalaki. Oh, congrats. O, hindi may junior ka na. Oo nga, junior. Eh, si Mrs. Ayun, okay naman. Siya nag-aalaga sa nanay. Bakit? May sakit nanay mo? Meron eh. Yung nga isang dahilan kung bakit ako nagpa-transfer dito. Hindi na kaya ng mga doktor sa Cotabato, kaya dito siya sa operahan. Chris, may kailangan akong tanungin sa'yo. Maraming kalokohan ang ginagawa ang unit ko. Hindi pa rin ako nagbabago simula nung nagtitrain tayo. Kumukulo na ang tubig. Nadali mo, magkakaproblema ba tayo? Wala. Buti naman. Ayos. Si Major nga pala. Gusto na. Ayun. Wala na sa serbisyo. Nasobrahan sa soft drinks. Yun, muntik na makapatay. Eh, pamangkin pa nga ng cabinet secretary yung nadali niya. Kaya yun, hindi na nakareglo. Gusto ko sana siya makita eh. Meron akong kakilala sa NBI. Kahit bukas pwede natin dala. Ops. Ops, dito na tayo. Oh, hiya, babe. Come on in. Esteemed guests, welcome to Oakland's House of Pleasure. Oh, Chris. Dito ka muna. May transaction lang kami ni Ops.
Okay. Meron mo, Dario. Oh, paano, Ops? Sa susunod, ah. Hey, it's a pleasure doing business with you, man. Tara. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Sir, PO3 Jason Ramos, sir. PO3 Chris Marcelo, sir. Kayo! Ano? Basta na! Oh, sige, upo muna! Oh. Sige. No, Marcelo. Marami ka na ba na timbog? Ikaw, Ramos. Kamusta na ang pangungutong? Huwag kayo mag-alala. Pare-pareho lang naman tayo mga pulis dito eh. Oops. Hindi na nga pala ako pulis. Force Early Retiree Major Miguel Sagala reporting for duties. Thank you, sir, for kicking me out of the force after 28 years of service. Thank you very much for making me a killer. Thank you very much for making me a trainer of killers. Okay, mag-alala. Hindi ko pagkakalat sa gobyerno ang mga kababuyan ninyo. Iniwan lang naman ako ng asawa at anak ko. Dahil sa trabaho ito. Small price to pay for my duty to God and country, ha? Part of the job. Part of the job. Mitchell! Oh, nabili ko na yung plane tickets nyo papunta dito. Kunin nyo lang sa ticketing office dyan. Ay, siya nga pala. Okay na rin yung pang-ospital ni inay. Nakadilihensya na ako. Oo, huwag ka na mag-alala, ako nang bahala dun. Sige. Wala man lang I love you. Oh, paano? Kailan natin susunduin si Mrs. at ang pamilya mo? Natin. Hindi na, ako na. Nakakaya naman sa'yo. Alam mo, for official use ang kotse ko, kaya kailangan mo ko. Mahal na mag-arkila ng sasakyan ngayon, kung mag-taxi naman, para kang hinold up. At isa pa, mas komportable para sa nanay mo kung may sasakyang susundo. Sabagay. Salamat. Yung? Jay, sabi ni Epe, punta raw tayo sa Malate. May sa isang spa. Nandun daw si ano eh. Pangalan nun, si Abu Malaya. Tara.
Tara na, si Abong Halaya yun! Gago! Taas kamay! Sulit! Uy, jackpot! Tama ang intel natin. Si Malaya nga ang pinasa-officer ng ASG. O Jay, paano na nga yan? O Jay, anong problema nung kaibigan mo? Walang problema. Masyadong atat. Yaman-yaman din. Oh, bade. Ayan, no? Ayos to. Teka lang Jay, baka naman magka-problema dun sa kaibigan mo. Walang problema. Sigurado ka? Baka ikanta tayo. Sinabi ko na walang problema eh! Ano nga pala balita sa pagdating ng Santo Papa? Ayun, the usual epal. City government, gusto nila sila yung humawak. Pero yung gusto rin ng national, nasa eksena sila. Paano lahat? Gusto magkaroon ng picture kasama yung Papa. Papa, natural. Oo nga, excited ako sa assignment ko eh. Papa, din dito assignment ko, babantayan ko ang Papa. Bade, tao pa rin ang Santo Papa. Natutulog, inaantok, naiihi, natatae. Pag namatayan, kakainin din ng uod ang katawan yan. Uy, kilabutan ka naman, Chris. Santo Papa yun. Di ba, Jay? Tama si Chris. Tao rin lang yun. Mabait na tao, pero tao pa rin. Pero alam nyo, sabi nila, medyo modern daw tong bagong Papa eh. Hindi siya ganun ka-stricto sa diborsyo, sa mga bakla, sa modern lifestyle. Isa lang ang sigurado ako. Pag namatay yun, uuurin din yun. Di tulad ng marami, buhay pa inuun na. Chris! Chris! Kamusta ang biyahe nyo? Okay lang, Daddy. Medyo nahilo si nanay pero ngayon okay na. Siya nga pala, mga kasama ko, si Badena at si Jason. Nanay ko, si Melody. Anak ko. Badenas, salamat sa pagtulong mo sa asawa ko, ha? Wala yun. Jason, sa wakas nakilala na kita. Lagi kang kinakwento ni Chris eh. Anak, mano ka sa ninong? Oh, teka, yung mga bagahe nyo. Nasaan yung mga bagahe nyo? Nasa loob. Pwede bang pakikuha na lang? Ako na. Sige, ako na. Walang problema sa akin. Chris, kotse na sila. Ako na bahala sa bagahe, ha? Hindi. Kasamahan na kita. Pare, hatid mo na sila sa kotse. Sige, ako na bahala dito. Naanak ko pala to eh. Hindi mo alam na inaanak mo si Jason, ano? Hindi ko pa siya pinapanganak. Hindi pa namin alam na babae o lalaki yung anak namin. Jason na daw ang pangalan. Sa binyag nga, pangalan mo agad ang sinulat sa simbahan. Tinawagan ka daw pero hindi ka makakarating. Dami na pala akong utang sa batang to eh. Naku, wala yun. Kami nga may utang na loob sa inyo eh. Sa inyo ni Badenas. O Tokayo, halika nga rito, bumaba ka. Sandali lang. Sumato sa'yo ha. Ano po yung Tokayo? Tokayo, ibig sabihin nun magkapangalan. Ano bang gusto mong regalo sa Pasko, ha? Yung baril po, kagaya kay tatay. O pare, tagal niya naman pare. Kanina pa nagkita yung bata. Napatutuloy. Sensa na, medyo mahaba yung pila sa bagahe. So, paano ba to? Diretso na ba tayong ospital o apartment muna? Pare. Apartment, pare. Mahayop kayo! Lumabang kayo ng patas!
problema sa'yo, bata eh. Masyado kang matapang. Hindi ka pumipili ng kinakalaban mo. Kung ikaw marunong kang makisama, sana naiwasan natin ito. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho mo din ang sumunod sa mga nakakataas sa'yo. Pulis ka lang! Congressman ako! Patayin mo na lang ako para tumigil ako! Gago ka pala eh! Ikaw ang officer in charge sa investigasyon ng kaso ko. Kapag namatay ka, lalong sisilipin ang mga gawain ko. Gago! Hindi ko gagawin yan! Makinig ka mabuti, bata. Kilala mo itong mga nasa litratong ito. Ang gaganda ng mga kuha, no? Itong sa anak mo, ang gwapo. Kuha ito sa tapat ng bahay ninyo. Yung asawa mo, ang ganda ng asawa mo. Ang swerte mo. Kuha ito sa palig. Siguro, mahal na mahal mo sila. Hayop ka. Huwag mo idamay ang pamilya ko. Papatayin kita. Papatayin kita! Papatayin kita! Bawal mo ako dito! Hayop ka! Sa susunod, hindi na kamera ang kakalabitin ng mga tauhang. Kaya i-atras mo ang report mo. Sabihin mo, walang anomalya sa aking calamity plan. Maliwanag? Kung hindi, papatayin kita! Huwag mo idamay pamilya ko dito! Papatayin kita! ang tapang mo talaga, bata. Ang tapang mo! Bangungot? Yun pa rin bang dati? Alam ko kung gaano kahirap sa'yo ang mga pangyayari. Hindi yung ginawa nila sa'yo, kundi yung pagtalikod mo sa trabaho mo. At ang prinsipyo mong pinapaniwalaan. Tapos na yan, ayoko na pag-usapan. Kailangan natin pag-usapan, Chris. Asawa mo ko. May karapatan akong malaman. Huwag na yun. Ayoko ngayon. Pang down payment sa operasyon. Saan galing yan? Saan galing to? Alam kong gipit tayo. Pero dahilan ba yung para isuko mo yung sarili mo? Nagpunta ba tayo dito sa Maynila para lang gayahin mo yung mga kinaiinisan natin ng mga pulis sa Cotabato, P? Para to kay inay. Alam mo, hindi na kita kilala. Simula nung araw na yun, hindi na kita kilala. Oh, Melody, dito ka. Si Chris. May dala kang prutas tsaka laruan. Tapatin mo nga ako, Jason. Sumasama na ba si Chris sa pangungutong ninyo? Akala ko, kaibigan ka niya. Akala ko, kahit ganyan ka, may totoong malasakit ka sa asawa ko.
Kala ko kaibigan ka niya. Kaibigan niya ako, maniwala ka. Kaibigan? Kung kaibigan ka niya, bakit mo hinayaang magkaganyan siya? Bakit hinayaan mong ipagbili niya ang prinsipyo niya? Hindi mo ba alam na yun na lang bumubuhay sa kanya? Sa amin. Sa amin na pamilya niya. Para mo na rin siyang pinatay. Melody, huminahon ka. Mali yung iniisip mo. Malinis pa rin ang asawa mo. Hindi siya nakikiparte sa mga kalokohan namin. Maniwala ka. Wala ka namang dapat ikatakot. Ang asawa mo pa rin ang pinakamalinis na pulis na nakilala ko. Kung naisipan niyang mangotong, ako mismong uupak sa kanya. Pangako ko sa iyo. Isa pa, hindi serbisyo ang dahilan niya para mabuhay, kundi ikaw, si Jason, at ang nanay. Kayong inspirasyon niya. Naliligo lang si Chris. Sa loob mo na siya hintayin. Sige. Dito na lang ako. Actually, mauna na rin ako. Pakisabi na lang sa kanya, kailangan namin puntahan si Oplan sa Divisoria. Salamat, pare. Gago ko. Gago. Siguruhin mo lang maganda tong score mo ngayon, kundi malilintigan ka lang sa amin. Eh ano ba tong napaka-importante na to na pinapunta mo pa kami dito? Naalala mo ba yung white slavery case na binigay ko sa iyo noon? Eh, siyempre naman, doon ako nag-promote eh. E paano, meron kasangkot na senador, kaya ang dami kong na-delayin siya nun. Bakit? Mas malaki ba to doon? Bigger, my friend. Bigger than the both of us. Teka, details to yung security ng Papa. Confidential pa to, paano mo nakakuha? Teka, ano ba itong nakikita? Assassination attempt para sa po. Yan, malaki to. Paano mo nakuha to? May suki ako na matindi ang pangangailangan. Kalahin mo bang tinabla yung misyonaryong kabababalan sa airport? Sa akin, binenta yung laptop na may external drive. Binuksan ko. Baka mamaya may sex video na pwede kong ibenta sa internet. Instead, eto nga ang nakuha ko. Yung details ng assassination, meron ka? In here. Binubuksan ko nga kaya lang, encrypted ang files. Pero kaya kong buksan yan. Just give me a whole day. Bigyan mo na sa akin yan. Dadaling ko sa headquarters. May mga experts kami kaya buksan yan. Jay, kung nakakuha nila yung security plan ng Pope, ibig sabihin may leak sa department natin. Baka delikado kung dali natin sa kanila. May punto ka doon. Sige nga, Plan. Iwan na lang namin yan dito. Pero once na mabuksan mo, sabihin mo kagad. Tsaka gawin mo na rin ako ng CD copy niyan para may mapakita kami sa boss. This is incredible, Jason. Sigurado ka bang reliable ang source mo? Garantisado, sir. Walang duda. Fantastic. Well, siguruhin ninyo na tayo lang ang meron nitong information na ito. Baka pag naalaman nito ng ibang departments, maunahan pa tayo. Kailan po makukuha ang details na sinasabi mo? Mamayang gabi, sir. Hinihintay ko lang tawag. Wonderful. Keep up the good work. Keep me posted.
You're dismissed. Miss Padilla, tawagan mo ang aking publicist, okay? Sabihin mo sa kanya, gusto ko ng full coverage sa lahat ng major networks. Lang yan. Big time to. Sabi na nga ba, swerte pagdating mo. Teka, ano next step natin? Siyempre, kailangan natin malaman ng buong schedule. Para pag mabigay sa atin ni Oplan yung mga detalye. Napunta tayo sa countermeasures. Ito nang pinakahihintay ko. Pag nadali ko to, sigurado ng promotion ko, hindi na ako magiging basurero. Basurero? Iyon ang mga tawag sa mga katulad ko na sunod-sunuran lang sa nasa itaas. Ako nagtatrabaho, sila haharap sa press, sila mapopromote. Pero pag nadali ko to, graduate na ako doon. Sabi ko sa'yo, swerte dating mo rito. Hindi. Mabuti na lang may gustong pumatay sa Pope. Siya nga pala pare, alis muna ako Sisilipin ko ang inay Sa makalawa na kasi ang operasyon niya. Oo nga pala, no? Sige pare, kaya na namin iba dito. Kumusta mo na lang ako kay kumare at sa inaanak ko. Salamat. Ingat ka. Saan to papa ang target? Assassination attempt para sa Pope. Totoo ba to, Jay? Tunay yan. Yung details ng assassination, meron ka? In here. Pag nayari natin yan, big time na tayo. Kailan ko makukuha ang details ng sinasabi mo? Mamayang gabi, sir. Bro, hindi ko makontak yung cellphone ni Chris. Baka naka-off yun. Eh, ba't naman niya i-off yung phone niya? Alam mo na, tagal na hindi nakakasama yung asawa niya. So malamang may konting hanky-panky yun, di ba? Tarantado talaga, no? Baka naman na low bat lang yan. Sige, tawagan mo na lang mamaya. Ano yun? Sige, buddy, akit ka na. Buddy, tara. Itong isang butas na to gawa ng bala to. Pero itong isa hindi. Parang professional yung tumira nito, Jay.
susunod, huwag niyo ipapanako yung mga ganito ka-importanting bagay. Kung alam ko lang na amateurs kayo, sana hindi na ako nasangkot dito. Maswerteng at nabawi natin to. God is indeed watching over us and has provided the means for our success. May siraan na ba kayo ng ulo? Alam na nila ang plano natin. Nabuko na tayo. Naka-alerto na silang lahat. Sabi mo hindi pa nila alam kung anong nilalaman nito, di ba? Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung anong binabalak natin. Kailangan bigyan lang natin sila ng ibang direksyon. So, alam natin na may plot sa buhay ng Santo Papa, pero wala tayong detalye. Leche naman, Jason. Bakit hindi mo lang kinuha yung hard drive o di kaya dinala mo dito yung source mo? At sino naman may sabi sa'yo pumasok ka dito, Piotr? I'm already pissed off as it is without your disrespectful behavior. I really... Sir, may lead ako sa assassin ng Santo Papa. Na-involve kasi ako sa parish church namin in the past few years dun sa Cotabato, sir. Meron akong nakilala na merong connection sa Vatican. Binigyan nila ako ng mga pangalan ng mga posibleng enemies ng Santo Papa. Isa dun sa pangalan na yon, dumating sa Pilipinas kagabi. This is great. This is fantastic. Alam mo ba kung nasaan ngayon yung taong yan? Alam ko yung hotel, sir. Good. Good. Jason, this is your chance to redeem yourself. Huwag kayong papalpak, okay? Kailan ka pa nag-born again? Katoliko pa rin ako, pare. Sige. Kailan mo nalaman na katoliko ka pala? 2 years ago. Kung ako ng problema sa trabaho, wala akong ibang malapitan, kaya pumunta ako sa simbahan. Natulungan ka naman? Sa problema ko, hindi. Pero sa ibang bagay, oo. Noong nakilala yung mga koneksyon ko na hanggang ngayon, napapakinabangan ko. Tulad ng source mo sa Vatican. Yes? Who is it? What? Wait. Officer down! I repeat, officer down! Eagle target approaching lobby! Put your gun down! Sir, tanong ko lang po sir yung nangyari yesterday. Well, His Eminence the Pope and his entourage can now rest assured that the planned attempt on his life has been nipped in the bud by the PNP. Thank you. Jay? Salamat. Chris? Ayos. Hey. Jay, balita ko, nilalakad na yung promotion mo eh. So, malamang by next month, major ka na. Ayos, di ba? Congrats, pare. Tagal mo ng pangarap yan, di ba? Congrats din sa'yo. Balita ko, magiging kapitan ka na. Maniniwala lang ako pag nandyan And na. tonight at 11 on Point Blank, joining us is Congressman Antonio Manalo from Cotabato to answer questions about his alleged involvement in the abduction, rape, and murder of a medical student.
Okay lang. Mauna na pala ako. Pupunta ako pang inay. Bukas na kasi operasyon niya. Sige. Sige, pare. Basta muna lang kayo sa pamilya mo. Oo. Ingat. Ingat ka, pare. Oh, Jay. Ano problema mo? Merong nag-tip sa assassin na papunta na tayo. At yung pagbaril ni Chris. Oh, pagbaril ni Chris, perfect shot, di ba? Sa pool, sa puso. Di ba? Galing! Kung si Abu Malaya, talagang sinadya niyang barilin lang sa hita para mabuhay. Ito namang isa sumuko na, pero siniguro niyang patay. Bro, ang laki naman ng problema mo. Jay, pinapaalala ko sa'yo, si Cristo pinag-uusapan natin. Kumpare mo to. Tsaka isa pa, parin, sa kotong nga natin, di kumukuha ng parte yun eh. Hindi nga eh. Pero meron siyang pambayad sa ospital, sa apartment, sa pamasahe ng pamilya niya. Ewan ko ba? Siguro nga kulang lang ako sa tulog. Sinet up nyo kami. Sinabihan niyo yung gunman na darating kami. Correction. Ang gunman ang sinet up namin. Pero namatay ang dalawang kasamahan ko. Ang mga kasamahan mo na nagnanakaw ng mga nahuhuli nila. Ang mga kasamahan mo na lumalabag sa batas na dapat ay pinatutupad nila. Tandaan mo, sila ang dahilan kung ba't ka napasali sa amin. Sila ang dahilan kung ba't tinalikuran mo ang sinumpaan mo. Iho, alam ko hindi ka sang-ayon sa mga pamaraan namin. Naiintindihan ko yon, pero dapat mong malaman na para sa Iglesia Katolika ang pinaglalaban namin. Masyadong liberal ang bagong Santo Papa. Sisirain niya ang mga tradisyon na 2,000 taon na bahagi ng simbahan. Panatiko. Handa kaming mamatay para sa paniniwala namin. Handa kang mamatay para sa mga mahal mo sa buhay. May pagkakaiba ba tayo? Panatiko ka rin. Tama na yan. Maraming pa tayong dapat gawin. Maluwag ang security ng Santo Papa ngayon dahil akala nila nahuli na nila ang assassin. Pero kailangan pa rin natin ng diversion para makasiguro. May sasuggest ka ba? Handang mamatay mga kapatid natin para sigurado magtagumpay tayo. And tonight at 11 on Point Blank, joining us is Congressman Antonio Manalo from Cotabato. Hi, Pogi. Wanna have some fun? Babae, gusto mo? Masikip pa ito. Ate, ito batang-bata. Parang ayoko naman yata magbayad para humalik sa imbornal. 20 pesos. Hoy! Ulit bang bading inagawa mo naman ako na customer? Naku, ate ka nga! Nako, Pogi, sariwang-sariwa. Virgin pa yan. Nakita mo naman naka-uniform pa. Feel mo? Sige na, sagot ko na pang tuition niya. Kailangan pa rin natin ng diversion para makasiguro. May sasuggest ka ba? Panibagong bayad na yun. Deposito sa account ng misis ko.
Kailangan ko ng mga tao nyo. Yung mga hindi nyo na kailangan, hindi na sila babalik. Okay, di, take na tayo. Congressman, standby lang po tayo. Camera, ready? 5, 4, 3, 2. Welcome back. With us tonight is Congressman Antonio Manalo of Cotabato. Good evening, Mr. Congressman. Good evening, Candy, at good evening sa televiewers, aking mga kababayan. Now, how certain are you that you're not going to be convicted of the charges filed against you? I'm very certain. Kasi yung mga accusations nila sa akin, wala namang basihan. Ang ginagawa lang nila, sinisira nila ang pamilya ko. Isa lang masasabi ko sa iyo, Candy, and sa ating mga kababayan. Isa akong simple, marangal, at makadiyos na lingkod bayan. Ako si PO3 Chris Marcelo, Pulis Cotabato. Tinitake over ko at mga kasamaan ko ang istasyon to. Upang ipakita at ipaalam ko sa inyo ang katiwalian ni Congressman Manalo sa Cotabato. Nananawagan ako sa mga may kapangyarihan. Huwag niyong subukang sugurin ang istasyon na ito. Ayoko pumatay ng mga kasamaan kong pulis. Pero gagawin ko kung kailangan. Huwag niyo ring aalisan ng kuryente ang istasyon na ito. Karen, maganda trabaho ko. Come on, generator. Eh sir, 7 AM po yung dating ng Pope. Wala akong pakialam doon. Come on, get your crew. Naman? Cover mo na to. Sana ako na lang yung na-hostage. Jo, tara, pull out! Meron akong documented proof sa mga anomalya ni Congressman Manalo sa Calamity Fund 2 taon na nakararaan. Napilitan akong iatras ang report ko dahil tinorture nila ako at pinagbantaan ang pamilya ko. Hoy, saan pupunta yung petition fee ko? Gago! Mrs. Marcelo, pakibuksan po yung TV sa Channel 14. Bilis po. Ibibigay ko lang ang dokumentong ito sa isang membro ng international press. Meron kayong 12 oras para makapagpadala ng reporter mula sa CNN o sa kahit anong estasyon. Bilang pruweba na totoo ang mga sinasabi ko, meron akong ipapakita. Marami nang alam si Chris tungkol sa atin. Kung makalusot siya ng buhay. May inihanda na ako kung mangyayari yun. Hahayaan naming makalabas ang mga taong sugatan at ang mga taong hindi namin kailangan para may pagpatuloy ang pagmamagdas. Excuse me po! Isang tanong lang po kayo! Security guard ako ni Congressman! Isa ka sa security ni Congressman Manalo? Ano pong nangyari sa inyo? Paano kayo kumatan? Pinala lang kami sa likod! Galing sa likod ang pumunta sa inyo? Ano ba yan? Ano ba? Sir, ano na yung sitwasyon? Mabuti dumating ka, Jason. Nakausap niyo na ba si Marcelo? Tinatawagan ko sa cellphone pero naka-off. Disconnected din lahat ng telepono sa loob eh. Ito nga pala yung statement niya kanina na na-tape namin. Kapag dumating ang foreign press na hinihingi namin, paakyatin nyo lang sila. Meron akong mga tinanim na explosive sa corridor kaya huwag nyong susubukang pumasok dito. Foreign press lang ang hayaan namin makapasok at makalabas ng buhay. May international press na ba? Alam mo naman ang regulation natin pagdating dyan sa hostage taking. Hindi pwede tayo magpapasok ng civilian. Ito si Sergeant Alonso, taga Subic. Siya yung magkukunwaring reporter ng CNN para makapasok tayo. Chris, may gustong pumasok rito babae at lalaki. Yung isa, mukhang Amerikana. Sige, papasukin mo. Masok na kayo. Jason? Sabi mo, papatayin natin kung sino man pulis ang pumasok dito. Dapat gawin natin yung sinabi natin.
Ang ginagawa mo dito? Ano ko, hayaan ko lang ikaw ma-televise. Ikaw ba may gawa niyan? Labas mo yan. Alam ko kung bakit ka nandito. Hindi ka dapat pumasok dito. Diversion ito. Sangkol ka sa pagpatay sa Papa. Totoong lahat ng sinabi ko tungkol kay Manalo. Chris, pag-isipan mo to. Paano na si Jason? Si Melody? Ang nanay? Lumabas ka na. Isusunod ko na itong mistisang undercover niyo. Ang importante, sa'yo mapunta yung ebidensya. Bakit hindi mo sa akin sinabi na may problema ka? Makakatulong ako. Gusto mo makatulong? Punta mo si Melody sa ospital. Ooperahan ng nanay. Nakikiusap. Lalayan mo siya. Babalik ako. Doon na tayo sa bahay ni Jack Pineda, yung in-office na cameraman. Paiiyakin ko yung anak doon, i-interviewin ko. Kailangan makuha mo, ha? Pagka umiyak na, kailangan tight shot. Yung luha, baka hindi mo makuha. Hello, Sheila. Alam mo ba kung nasan si daddy mo ngayon? Nasa TV station siya ngayon eh. Hino-hostage ng mga masasamang mama. Mahal mo ba si daddy? Opo. Excuse me po, may sinabi na po ba si PO3 Marcelo? Sir! Tabi! O Jason, ano na nangyari? Pinapaikot niya lang tayo. Ginagawa niya lang itong diversionary tactic para hindi tayo makapag-concentrate sa Pope. Sa Pope? Ay, hindi ba napatay na niyo yung gunman? Si Chris mismo pumatay sa gunman. Meron pa tayong 3 oras para makakonsentrate tayo sa Pope. Hello, Zach. Kailangan ko malaman ang whereabouts ni Major Miguel Sagala. Oo, urgent to, kaya balikan mo ako agad. Salamat. Narito ako ngayon sa isang ospital kung saan naroon ang pamilya ni PO3 Marcelo. Magkakaroon tayo ng isang pagkakataon mamaya para makausap sila. In the meantime, back to studio. Bunso, Santos, samahan niyo ako. Alam na ng buong mundo kawalang hiya mo, Congressman. Bilang na araw mo. Asa na si Chris? Maabot siya, Nay. Mrs. Marcelo, taga-serious po kami. Hingi lang po kami ng reaksyon tungkol sa ginagawang pang-hostage ng asawa. Hindi kayo pwede dito. Lord, sandali lang. Interview lang ba? Statement lang po, Mrs. Marcelo. Palabas niya yan dito. Dali. Statement lang po, please. Hindi natin kailangan yan. Sandali lang. Huwag mo ako hawakan. Sandali lang. Mag-interview lang kami. Sandali lang. Melody, kailan ba kayo? Ha? Ano ba nangyari? Bakit niya ginagawa to? Hinawakan niya ang investigasyon sa kaso ni Congressman Manalo. 2 taon na mahigit ang nakalipas. Isang araw umuwi siya sugatan. Tinorture siya. Kilala mo si Chris. Hindi niya ipagbibili o isusuko man lang yung prinsipyo niya. Kaya kami pamilya niya pinagbantaan. Kaya sinuko niya yung kaso. Mula noon, nagbago siya. Naging tahimik siya. Ilang buwan din siya pabalik-balik sa simbahan. Pero napansin ko mas lalo tuloy siyang naging malungkot. Melody, importante to ah. Meron ba siyang nabanggit tungkol sa pagbisita ng Papa? Kumpleto siya sa detalye ng pagbisita ng Papa. Nanggaling daw yun sa simbahan. Hello, Peron! Ano? Sino nag-order? Paatrasin ninyo, huwag ninyong ituloy ha! Hello, Chief! Chief! Chief, listen! This is Jason Ramos. I'm requesting you, huwag ninyong ituloy ang pagsugod. Get off this frequency. Mako-compromise ang posisyon namin. Chief, makinig kayo sa akin. Uubusin kayo ni Chris, hindi kayo mananalo sa kanya. Huwag na kayong sumugod. I said get off this frequency, Jason. That's an order. Mga gago kayo, makinig kayo sa akin lahat. Umatras kayo, kung hindi, uubusin kayong lahat. Mamamatay kayo, mga tanga!
bata, ang mga ebidensya mo hindi tatanggapin sa korte. Pero hindi pa huli lahat. Kaya pa kitang ipa-absuelto. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ituwid ang pagkakamali. Sayang ka, bata. Alam mo naman, walang patutunguhan yung ginagawa mo. Kahit anong gawin mo, hindi mawawala ang kurakot sa mundo. Baka bukas makalawa lang. Wala na makakaalala sa pinaglalaban mo. Chris! Pero Jason, hindi ka ba natutuwa? Tama ka! Mali ako. Wala na talagang malinis na pulis dito sa Pilipinas. 3 taon kong nilabaran ng sistema. 3 taon! Pero ano naging kapalit? Sinunod sana kita! Eh di sana wala sa ospital ang nanay ko ngayon! Pero magsalita ka! Magsalita ka! Gago ka ba? Alam mo ba, dapat natin pa ako umalis sa serbisyo? Pero hindi! Dahil hindi ako nawalan ng pag-asa dahil nandito ka. Ikaw na lang ang nag-iisang matinong pulis sa balat ng lupa. Hindi ka dahil sumuko. Chris! 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 Pwede natin pag-usapan to! Mukak! Ibang klase ka talaga, Chris. Ikaw lang ang balakang kilala ko na tumalon sa kumukulong tubig pero hindi na umahon. May pag-asa ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Wala na akong kawala, Major. Masyado na akong maraming napatay. Hindi na ako palulusutin ng korte kahit ano pa gawin ko. Wala akong pakialam sa korte, Chris. Ikaw ang sinasabi ko. Ikaw. May pag-asa ka bang linisin ang konsensya mo bago ka tuluyang mawala sa mundong ibabaw? Major. May nakapagsabi sa akin, Chris, na ang huling bagay na ginawa mo bago ka tuluyang mawala, yun ang dala-dala mo hanggang sa makarating ka sa kabilang buhay. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero gusto kong subukan. Gusto kong gumawa na isang matinding bagay bago ako mawala. May pag-asa ka pang gawin yun, Chris. Ang tanong, gagawin mo ba? At about 7 a.m. this morning, the Pope arrived on board a plane from Rome. Throngs of people flocked the NAIA Terminal 1 to catch a glimpse of the Pope. He is here to lead a big gathering of Filipino devotees. The Pope is also expected to meet with the President. Puno ng tao ang kalsada mula airport hanggang Malacanang. Pero luluwag to pagdating sa daan na to. Dito sasalpukin ng car bomber ang convoy ni Santo Papa. Nakasakay sa dressed-up police vehicle na puno ng TNT ang bomber. Kayang pasabugin ang sasakyan ni Pope mala 50 meters away. Ito rin ang plate number ng gagamitin na sasakyan. Salamat nga para pare. Saan? Hinayaan mong mahuli kita.
ginamit mo to sa pagpatay kay Opla. Hindi mo na lang sa inaanak mo yan. Magkikita pa kayo, pare. Magkikita pa tayong lahat. Pare. Kaya na bata. May habulin pa tayong bomba. So we finally meet. Magaling ka daw na sundalo, sabi nila. Pulis ako, hindi ako sundalo. Mag-ibang pyesa ay isang makina. Bihira na talaga ang kagaya natin. Kahit sa Special Forces kung saan ako nang galing, mahirap nang makahanap ng tunay na palaban. May religion subject ba ang Special Forces? Hindi bagay sa'yo yung krus sa dibdib mo. Alam mo, kahit simbahan, dapat laging handang makipaglaban. Wala sa usapan ng itakas niyo ako. Nagsisigurado lang kami. Ginawa ko ng parte ko. Totoo yun. Nagtataka lang ako. Kahapon, desidido ka nang mamatay. Ngayon, eto ka. Buhay, humihinga, nakikipag-usap sa akin. May gusto ka bang sabihin sa akin, Chris? Wala akong sinasabi sa kanila. Huwag kang magsisinungaling, sabi ng Diyos. Bawal din pumatay. Sabi din niya yun. Ginagawa ko ang trabaho sa simbahan. Maaunawaan ng Diyos kung paminsan-minsan lumabag ako sa kanyang batas. Wala kayong pagkakaiba sa mga kurap. Sinasabi niyo, hindi kayo sakop ng batas. Chris? Sinabi mo ba sa pulis sa mga plano natin? Plano nyo lang. Hindi ako naniniwala sa kalokohan nyo. Pagpapatawad ang tinuturo ng simbahan. Pero kayo, mga mamamatay tao kayo. Major, papatayin nila si Chris. Kailangan natin siyang balikan. Major! Mapangga tayo sa ginagawa mong yan eh. Binabaluktot yung salita ng Diyos para sa sarili niyong kagustuhan. Nagmamalinis kayo, pero sarili niyong interes ang pinaglalaban niyo. Sayang. Akala ko pa naman matalino. Hindi tatagal ang simbahang Katoliko ng 2,000 taon kung takot siyang lumaban. Hindi maaring sunod-sunuran ang simbahan sa panahon. May tradisyong hindi maaaring baguhin. Sisirain ng bagong Santo Papa ang tradisyon. Unang dahil sa kanyang liberalismo. Siya ang Santo Papa! Diskarte niyo yun! Papatayin niyo ang leader ng simbahan niyo? Paano yun naging tama? Inasak mo na si Chris Jason! Nagpapaalam siya sa atin. Hindi na mahalaga ang buhay ko. Kamali ako. Alam kong kailangan kong pagpaharan lahat ng pagkakamali ko. Pero mamamatay ako masaya dahil mapipigilan nila kayo. Ayun niyo to! Kung ganon, sinabi mo sa mga pulis ang plano natin. Si
Siguraduhin natin hindi mapipigilan ang pagsabog ng bomba. Ang pin! Huwag mo paiyakin si Melody, pare. Sayang lang ang sakripisyo ni Chris. Kung tutunga nga lang tayo dito. Sasalpukin ng car bomber ang convoy ni Santo Papa. Matatandaan ko ito hanggang sa kabilang buhay. Boss, mukhang okay na po yung lahat. Yes, boss. Pinag-aralan ko na po yung history at yung ibang mga detalye, pati yung informant naman natin. Mukhang cooperative naman. Sa tingin ko,
Kasi pagbutihan lang natin to, we have another big hit. Okay, boss. Thank you. Jason! Teka, sinong Jason ba? Ako ba o yung anak ng best friend ko? Jason, halika na dito. Kumain ka na at inumin ang gatas mo. Chris, ikaw din halika. Upo ka dito. Yan. Ubusin mo yan, ha? Sana walang sumunod sa yapak namin ni Chris na maging pulis. Yan nga din ang pinagdadasal ko eh. Pero... Oh, tara, doon tayo. Papakita ko sa inyo. Oh, tara. may kaibigan at siya'y nahihirapan. Handa na ba kayong lahat upang siya'y tulungan?